Admitido. Dito, wala na. Talo na. Talo na. Eh bakit po? Kasi, ayun, sinabi na po niya kung sino po yung founders ng Seventh-day Adventist. Iwan ko lang kung saan po nila kinuha yung sinasabi po na nanalo po sila. Kasi totoo lang po sa mga observation ko po, ang pinakamahinang argumentador or debater ng Seventh-day Adventist si Pastor Bacalares. Gabi pa, actually nag-live commentary ta sa gihimo nga dialogo between Father Darwin Gitgano and also kay Pastoy Chris Bacalares atong bag-o lang nahitabo nga dialogo nila. O niya after the dialogue dili man kita makahatag og kanabitong lalom nga kanabitong commentary tungod kay ongoing ang tawag ini nga debate. So mo to nga daghang kayo nag-message ako, sir, pwede nimo tagaan og reaksyon, tagaig reaksyon sir kung pwede. Tagaan nimo commentary ang nahitabo nila nga debate. So anak ko, sige wala problema, tagaan ta na. Nya pagkahuman both sides ang ato ang tan-awon. So mo ni karon nga panahon lengthy argumento part 1 sa dialogo bahin nila Father Darwin Gitgano and also kay Pastoy Chris Bacalares. So tanaw na to ang mga argumento niya. Nagkatawa ko mga sir, mga ma'am tungod sa hinungdan, di syempre di ba katong agi nga challenge ni Pastor Bacalares. Ingon pa niya walay rules, walay tawag anang tapikay, libre tanan open, di ba? Paggabi na rules. Pagkahuman tawag ining focus sa 28 fundamental doctrines nila nya sa Katoliko CCC. Nya pagkahuman ingon nila dili daw mo gamit og ubang mga reference pero nigamit sila o nigamit siya mismo si Pastor Bacalares. Nya pagkahuman ayon naggamit og tawagan ng mga argumento nga gawas sa balaang kasulatan. So mo na makaingon ko ba nga di gid niya matindugan ang iyahang kuan. Di niya matindugan ang iyahang kini bitong baruganan nga Bible alone. Di gid niya matindugan kay bisan kanin siya mga tubag wala nagabasa sa Biblia eh. Puro lang claims pero wala sila ebidensyang mahatag eh. And karon nagkatawa po ko sa mga komento sa mga amigo na to nga mga sabadista. Katawa ko sa ilang tawag ining komento. Kay kung sa kuan pa ba butag yun, buta. Butag yun. May gani kay si Father Darwin nga kalaban ni naatbang ni Pastor Bacalares buutan ra. Kay kung sa tinuod lang og kanang isektuhon gito sangit permanenteng rason ni Pastor Bacalares, sangit permanente. Seran di sampan maing buntag. Okay, so karon maghimo tag part 1 nga kaning sub nga commentary concerning sa nahitabo sa dialogo ni Father Darwin o ni Pastoy Bacalares of the Seventh-day Adventist. Siyempre, ato ang tawag ining hulamon una ang ilahang tawag ining video. Kaya maulagi, mas maayo mo gitong gikan gyud sa ilaha dili gikan sa tua or kanang giingon nila nga edited, di ba? So mas maayo nga ato ang kuanon. So karon. So ato ang i-play. So kini ang unang hugna kung baga kaning pagpangutana ni Father Darwin kay Pastor Bacalares kay siya man ang unang nag-question kang Pastoy Bacalares. O sige, ato ang i-play mga sir, mga ma'am. Okay, timpa ha. Okay, diara, sige. Pangutana at the same time sa aking igsoon Pastor Chris Bacalares. Ready na ba ta? Okay na. Okay. Anhita sa una mo cross examine pinaagi sa 28 fundamental beliefs by Pastor Chris Bacalares atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church atong igsoon Father Darwin Gitgano. Salamat kaayo igsoong Jerry Arucha. Og mo ni akong pangutana diri sa inyong sa 28 fundamental beliefs ninyo, one of the gifts number 17 o article 17 sa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. So, dinhi gipakita ni Father Darwin nga ang iyang tawag ining basis sa question is ang dokumento sa Seventh-day Adventist. And at the same time, syempre, kung sa kuan pa ba, dili lamang kaayo kung sa tawag anang dokumento pa. Ang basis 28 fundamental beliefs, pero ang interpretation of the 27 or 28 fundamental beliefs na dito sa kanang ilahang faith kang Ellen G. White.
So mo ni karon ang introduction or I think parang murag general argument ni Father Darwin kung asa siya mag-base kasi ngano man gud kay sa debater man gud sa debatista man gud ang pinakaunang salvo sa pangutana, ang pinakaunang labay sa pangutana mao na ang nagmusukan pa ba nagahulagway sa tibuok niyang argumento. So dinhi so gipakita ni Father Darwin nga ang iyahang whole argument nga ilabay kang Pastoy Bacalares taggikan sa 28 or 27 fundamental doctrine sa Seventh-day Adventist. So kung naa may mga references nga tawag ining iyahang panggamiton mo na gitawag og corroborative evidence. Bot ipasabot nga ang maong debater wala nagbugna, wala tawag ana naghimo og argumento outside sa ilang topic o sa mga dokumento nga ilang gi-present. Nga naman kay di magud pwede nga mogamit og dokumento nga wala kay corroboration, wala kay ebidensya nga mo corroborate sa imuhang tawag ining understanding concerning of that document. So dili pwede. So karon kung ato ang tan-awon ang tawag anang argumento ni gamit og kining kung sa kuan pa ba general presentation of argument. Ang pinakaunang salbo mo na ang general presentation of argument sa usa ka debater. So dinhi ang gihatag nga argumento sa pangkinatibuk-an gamit number 1, gamit ang 27 or 28 fundamental doctrines sa Seventh-day Adventist. Anya pagkauman naka-focus dito sa pagkapropeta ni Ellen G. White. Kay pag oras o mabungkag naman gud na kanang pagkapropeta ni Ellen G. White, the rest of the teachings sa usa ka debater or sa usa ka tawag ang gibarugan sa usa ka debater hugmak na tanan. Hugmak na tanan. So dinhi nag-focus ang ato ang pari sa tawag ining kuan. Nag-focus ang ato ang pari diha sa kining argumento may tungod sa pagkapropeta ni Ellen G. White. Baka mga sir baka meron pong hindi nakakaintindi po ng Bisaya. So yun, pwede po na mag-comment po kayo sir, kung pwede magtagalog na lang kayo para maintindihan namin yung reaction ninyo. So sige, magtagalog na lang ko kay para sigurado. Okay, sige. Sige, continue po natin. Gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all... So, dito, itong binasa ni Father Darwin, klarong-klaro po hindi pwedeng magbibigay ng personal interpretations ang mga pastoy na nasa ilalim ng tinatawag na Seventh-day Adventist Church. Bakit po? Kasi yung basis of interpretation, guidance, sa teachings ng Seventh-day Adventist, always nag-based po ito sa interpretation and teaching ni Ellen G. White. Yan po yung point dito So, again ito po yung general presentation ng argument ni Father Darwin against or kontra Pastoy Chris Bacalares. So, yun. I-continue po natin mga sir. I-continue natin. Teaching and experience must be tested. Akong pangutanaan ni Igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White, authoritative source of truth. So, before nato ipadayon, before po natin ipagpapatuloy, mga sir, mga ma'am. So, ang basis, writings ni Ellen G. White, according sa teaching ng Seventh-day Adventist, then pagkatapos Sola Scriptura. Then syempre, kung Sola Scriptura, bawal ka pong mag-quote or bawal ka pong tinatawag na sinasabing gagamit ng ibang mga ebidensya outside of this Bible. And syempre, pinaka number 1, dapat hindi po dapat magbe-base po tayo sa interpretation according sa banal na kasulatan kung ang interpretation na yan galing only sa opinion ng isang individual, particularly Ellen G. White. So kaya nga, ang tanong dito ngayon, saan ba mabasa sa Biblia? Ito yung tanong ni Father Darwin, saan mabasa sa Biblia na itong writings ni Ellen G. White ay pwedeng basihan sa pananampalataya? Continue natin. Okay, matawag na ko? Yes. Una sa tanan, litra por litra, wala tay mabasa. Ayun!
So, admitido si Mr. Bacalares na yung pagko-quote po nila or itong tinatawag na one of the basis of their faith, yung interpretation ni Ellen G. White, hindi po yan mabasa sa Biblia. Di ba? So, ibig sabihin, sila po mismo ang pinakaunang kumontra sa kanilang stand na itong teachings sa Seventh-day Adventist biblical. Bakit? Kasi naniniwala sila sa mga aklat, naniniwala sila sa mga komento at opinyon ng mga taong hindi naman po nakasulat sa Biblia. Yun. Sige, continue po natin mga sir. Continue po natin. Actually, sa Biblia na ay daghang mga books nga wala ma-appeal diri. So dito, ito po yung ano niya, ito po yung parang justification po niya. Meron daw pong marami daw pong mga aklat na hindi daw po nakasali diyan sa canonization ng tinatawag na Biblia. Pero ang problema po diyan, paano niya ma-connect itong writings ni Ellen G. White sa sinasabing hindi nasali. And at the same time, bakit po hindi nasali? Kasi yung kay Ellen G. White, hindi po inspired yan eh. Ang punto po dito, mabasa ba sa Biblia? Kasi yan po yung argumento ng ating mga kaibigang mga Seventh-day Adventist na hindi po sila tinatawag na naniniwala ng mga bagay hindi nakasulat sa Biblia. So dito, ginastify po nila yung paniniwala po nilang outside the Bible. Sabi ni Pastor Bacalares, sabi niya, dapat, pag mag-argumento ako, nakasulat talaga sa Biblia, kapitulo at bersikulo. Ngayon, walang mailatag na kapitulo at bersikulo. Sige, continue natin. Example, na Book of Wars, pero ma-appeal diri, pero naa sa teksto. Ito isa po itong evading the issue. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng i-compare ni Mr. Bacalares ang writings ni Ellen G. White sa mga sinasabi po niyang hindi kasali. Number one, yung mga sinasabi po kasing mga hindi kasali na kasulatan na hindi po nasali doon sa canonization ng banal na kasulatan or yung final list of the Holy Scripture. Bakit po? Pinaka number one is wala po siyang connection or kung meron mang connection, hindi po directly sa mga apostol yung nagsulat. And at the same time, yung mga hindi nasali, yan po yung mga dokumento mismo na naglipa na after 1st, 2nd century. So hindi po magiging kasali dito ang dokumento, itong mga writings ni Ellen G. White. Bakit po? Kasi existed lang po ito after 19th century. Diba? So, fallacious. Evading the issue po siya eh. Yung justification po niya, hindi po tinatawag na magamit as valid justification sa rason kung saan mabasa yung writings or paniniwala patungkol sa writings ni Ellen G. White. Yan, continue po natin. Okay? So, ang amo nga pagtulunan mo ni nakabase sa Biblia nga naghisgot nga kini siya na ay propeta sa last days. Ang layo-layo ng tinatawag na sagot ni Mr. Bacalares. Ang tanong po kasi, meron po bang propeta? Ang tanong po kasi, saan mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na dapat paniwalaan yung teachings and writings ni Ellen G. White? Hindi po yung tanong, hindi po tanong ni Father Darwin na saan mabasa na merong propeta sa last days. Ini-evade ni Mr. Bacalares yung issue eh. Ini-evade po niya. Kasi, dito pa lang, first salvo, ipit na po siya. Example, din sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Nag-ingon diri, kung atong basahon, sa Buhat 11, versikulo 26. Matod pa niya, nga dos 27 na lang ta. Ugon niya, niadtong mga adlaw, dihay mga propeta, gikan sa Jerusalem nga naglugsong ngadto sa Antioquia. Walay mga ngalan ni dire. Actually, hindi yun yung question eh. Kung may mga pangalan ba o hindi. Ang question po dyan, yung validity and itong tinatawag na biblically presented na pinaniniwalaan po ng mga Seventh-day Adventists itong mga writings ni Ellen G. White. Yan po yung question eh. So, iniiwasan po ni Mr. Bacalares yung question eh. Iniiwasan po ni Mr. Bacalares.
So ang binabasa po niya yung mga 11:26, 27, ito po yung sinabi ni adtong panahon na pipila ka mga propeta na ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Sino po yung nagpo-proclaim sa mga propetang ito na they are prophets? Ano po ba itong mga propetang ito? Valid po ba yung mga pagpropeta po nila? At sino po yung nag-declare? Sa kanila, sino po yung nag-declare na si Ellen G. White isang propeta? Diba? Respetuhin po natin yung paniniwala at pananampalataya ng mga Seventh-day Adventists that they are believing that Ellen G. White was a prophet or is a prophet. Ang question lang po dyan, ano yung basis? Magamit po ba yung Acts of the Apostles chapter 11 verse 27 na masasabi natin na magiging kasabi dito si Ellen G. White? No! Hindi po. Ang question po dyan, yung validity and yung connection ni Ellen G. White at saka yung mga writings at saka paniniwala ninyo according sa nakasulat sa banal na kasulatan. Yung foundation na Acts of the Apostles chapter 11, hindi po yung pwedeng magamit Hindi po yung pwedeng magamit. Bakit po? Kasi 1st century AD po yung 1st century AD po yung tinatawag na yung basis Pagkatapos ang pinapatungkulan at pinaniniwalaan po nila sa ngayon na po na panahon. Diba? Diferensyado mga sir, mga ma'am. So, kaya nga, hindi po matindigan ni Bacalaris Sige, continue po natin mga sir continue natin. So, ang pagpasabot lang, Moni, ng iyang minsay naa sa balaan nga kasulatan. Ay, hindi po yan yung tanong hindi po yan yung tanong kung yung mensahe ba ni Ellen G. White nasa banal na kasulatan ba o hindi. Kung ganyan yung basis po nila, so ibig sabihin, itong mga pastoy na hindi mga Seventh-day Adventist, yung itong mga pastoy na same din po sa kanila na mga Sabbath keepers na hindi naman po Seventh-day Adventist, ibig sabihin, totoo din po sila. Dahil nagbe-base po sila, pag magtuturo po sila, nagbe-base po sa Biblia. Ay, nalang itong mga taong ito. Merong tinatawag na diferensya. So dito pa lang, again palpak na si Mr. Bacalaris dito Palpak na si Mr. Bacalaris. Okay, continue po natin mga sir. Igsuon kong gitano. Salamat igsuon kay dili jud siya mabasa litra-litra ang authoritative source of truth. Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth. Dito. So ibig sabihin, ang question dito is yung connection. Ibig sabihin, after the profession of faith ng Seventh-day Adventist na naniniwala kami na ang writings ni Ellen G. White is authoritative source of truth. So, ngayon, hindi naman po admitido si Mr. Bacalaris na hindi po ito mabasa sa Biblia. So, tinanong po dito, sino ang nagturo? Bakit kasi, sinabi ni San Pablo, Romans chapter 10, verse 14 to 15, apan unsaon? Sa Tagalog na lang po. Saan naman yung Tagalog Biblia dito? Okay. Romans chapter 10 verse 14 to 15. Ito po yung sinabi ng sinabi ng banal na kasulatan. Jes 14:15. Okay babasahin po natin mga sir. And yun. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano nakakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? So ngayon, hindi naman po pala biblical, itong paniniwala po nila na itong writings ni Ellen G. White ay biblical, at hindi naman po admitido si Pastor Bacalaris na hindi po ito mabasa. So ang tanong dito ngayon, sino ang nagturo o sino ang nangaral? Actually, ang point din ni Father Darwin is connection from Ellen G. White to the 1st century AD. Yan po yung punto dito Yan po yung point dito Kung makita po ninyong argumento ni Father Darwin. Yan po yung point po dito And syempre, same po din po ako pag ako magtatanong, saan po? Anong connection sino nagturo sa inyo? Bakit po? Kasi naghahanap po tayo ng valid teachers na makapagsasabi po sa atin na talagang tama ang itinuro ng Seventh-day Adventist. Pero dito, anong sagot ni Mr. Bacalaris dito? Okay. Sa akong gikaingon, dili mabasa ang word nga Ellen White. Ayun! Admitido. Admitido. Pero ang mensahe nga gihatag ni Ellen White sama pananglit sa adlong ipagpahulay, sama pananglit mahitungod sa dietary laws, mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist,
mapamatud ana sa balaan nga kasulatan. Ay, hindi po yan yung tanong eh. Iniiwasan ni Mr. Bacalaris yung tanong eh. Iniiwasan eh. Ang question, sino ang nangaral na paniwalaan yung tinatawag na teachings ni Ellen G. White before Ellen G. White? Or after? After Ellen G. White. Sino ang nangaral? Na may connection doon sa mga apostol. Actually, yan yung point eh. Yung point ni Father Darwin eh. Ang sagot ni Mr. Bacalaris, hindi. Ang mabasa dito na yung itinuro ni Ellen G. White nang galing sa Biblia. Ang layo-layo ng sagot. Ang layo-layo ng sagot. Ha? Layo-layo. Continue natin. Pero I mean, it comes of pangalan nga Ellen White, dili batasan sa Biblia nga ang usa ka propeta wala pa siya mutungha nganlan ang ngalan nga propeta. Actually, ang ano po dito is ang expectation ko po dito, ididiin ni Father Darwin itong bagay na ito sa kanya. Tingnan natin kung idiniin ba. Actually, hindi ko po ito nakita eh. Hindi ko po ito napanood na video na ito eh. Sige, tingnan natin. Jeremiah, Ezekiel, wala na sa mahitabo sa Biblia. Even kang Jesus Christ. Natag na si Jesus Christ magpakatao, pero sa wa pa magpakatao si Jesus Christ, walay ngalan nga Jesus Christ. Pero ang pagtulunan naa sa balaang kasulatan. Incorrect comparison. Bakit po? Kasi final na po yung mga writers at saka yung propesiya sa nakasulat sa banal na kasulatan. Final na po yun eh. And the rest of that, pag may mag-aangkin pa, dapat nakabase po ito sa banal na kasulatan. According sa teaching po nila. Pero si Ellen G. White, hindi po nakabase. Bakit? Kasi siya po yung fulfillment sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na may mga bulaang mga propeta magsisitindig sa inyong mga harapan sa darating na panahon. And alam naman po natin na si Ellen G. White ay hindi po galing sa 1st century AD. Si Ellen G. White galing po sa 19th century. So paano naman maiko-connect ni Mr. Bacalaris po ito? Itong mga argumento po nila sa banal na kasulatan. So, igsoon, kining authoritative source of truth, extra biblical sources ba kini? Ayun, ito, magandang question po ito. So pag sinasabing extra biblical presentations and sources po, itong teachings ni Ellen G. White or mga writings ni Ellen G. White, ibig sabihin dito na pinapakita na kinokontra. Gusto idiin ni Father Darwin si Mr. Bacalaris na kinokontra ni Mr. Bacalaris yung stand po nila na sola scriptura. Bakit po? Kasi yun, gumagamit na po sa ng extra biblical evidence or tinatawag na documents eh. Diba? Okay, ano sagot dito ni Mr. Bacalaris? Okay. Kining gitawag nato nga source of truth, mao ni ang balaang kasulatan. Umiiwas si Mr. Bacalaris. Nadiin sa konsepto sa Seventh-day Adventist, wala magtudlo si Ellen White og mga bag-o nga pagtulunan. Umiiwas si Mr. Bacalaris eh. Umiiwas. Ang tanong, kung ito bang mga writings ni Ellen G. White, extra biblical po ba ito? Sabi niya, yung interpretation ni Ellen G. White galang sa Biblia. Hindi yung tanong eh. So, ibig sabihin, walang kabuluhan, kung ito po yung argumento ni Mr. Bacalaris, walang kabuluhan yung writings ni Ellen G. White. Bakit po? Kasi, kung susundin po ng sola scriptura, dapat hindi po sila gagamit ng extra biblical evidence or reference concerning sa banal na kasulatan. Hindi dapat gumamit. Pero at ayun, hindi makasagot ng tama si Mr. Bacalaris eh. Sige, continue natin. Kundili, ang pagtulunan sa balaang kasulatan, mao iyang ginatudlo. So, mao ni ang buot pasabot sa source of truth. Ay, hindi. Kinokontra nga ninyo na the church is the pillar and foundation of truth. Ngayon, meron ng bago. Yung writings at opinion ni Ellen G. White, source of truth na ng Seventh-day Adventist. Diba? So, yan. Gising po, mga member ng Seventh-day Adventist. Gising po kayo, gising. Gising. Sabi nyo, Bible alone lang kayo. Pagkatapos ngayon, meron kayong paniniwala na, actually, meron po tayong itong what people need to know eh. Ito. Yung binasihan ni Father Darwin, yung 27 or 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist. Diba? Meron po tayo eh. Actually, meron din po sa article po nila. Itong chapter 17 po nila. Dito po yan.
yung mga writings ni Ellen G. White na pinaniniwalaan po nila. So, ibig sabihin, kinokontra po mismo ng mga pastoy at even Ellen G. White yung basis of faith po nila na sola scriptura. Bakit po? Kasi gumagamit po sila ng mga reference extra biblical. Ibig sabihin, outside the Bible. Outside the Bible. So hindi ito makatayo si Mr. Bacalares sa kanyang argumento eh. Ito po yung first salvo po First salvo po ito sa tanong Okay, continue po natin. So akong follow-up pangutana igsuon, kinsa may naghimo aning, kinsa may nag-decide aning 28 jud. 27 man ni atong miagi. Ayan, dito. Dinidiin na ni Father Darwin dito yung connection of the person na nag-relay or nagturo concerning sa 28 fundamental doctrines at saka yung mga writings ni Ellen G. White. Nag-shift si Father Darwin nag-shift po siya. Bakit po? Kasi nakita po siguro niya na hindi po masagot ng tama ni Mr. Bacalares yung tanong So nag-shift po siya doon kung sino ang nagturo. Nitong about the finality of the 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist. Sige, ipagpatuloy po natin. Isa man dyan nag-decide aning 28 fundamental beliefs. So dito, naghahanap si Father Darwin ng authority to proclaim that the 28 or 27 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist, ito yung final teachings na paniwalaan ng mga Kristiyano, particularly itong Seventh-day Adventist. Ano sagot ni Mr. Bacalares? Okay. Ang 28 fundamental beliefs, Biblia mo'y nag-decide, Ay! Ano raw? Yung sa 27 or 28 fundamental doctrines, Biblia yung nag-decide. Kailan? Matagal na pong patay yung mga apostol at mga propeta before pa lumabas yung 27 or 28 fundamental doctrines ng Seventh-day Adventist around 83. Itong mga taong ito, sinungaling. Sinungaling itong taong ito. Mga sir, mga ma'am, dapat mag-isip po tayo. Ito, pastoy na ito ng pastoy na ito ng Seventh-day Adventist, Mga sir, mga ma'am, pastoy na po ito ng Seventh-day Adventist, nagsisinungaling po. Harap-harapan. Sa harap po ng not less than a million participants or viewers po nila. Diba? Grabe kasi nungaling itong taong ito. Ano raw? Ang nag-decide yung nagbigay ng finality of teachings concerning the 28 or 27 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist. Ang Biblia! Ano po ba ang Biblia? Meron po ba siyang will? Na makapag-decide yung aklat mo, yung isinulat ni Ellen G. White at saka yung teaching Seventh-day Adventist, ayun. Final yan. Yan yung dapat paniwalaan. Nagsishift po sila Nagsishift po sila ng teachings po nila. Instead of the Bible, paniwalaan doon pa sa naniniwala sa komento at opinion ng mga Amerikano at nagsulat niyan ng tinatawag na 28 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist. Ay, nagsisinungaling itong mga taong ito. Sige. Continue natin. Kaya ang tanan pagtulunan sa 28 fundamental beliefs, gikan mas Biblia. Gikan sa Biblia. Sabi niya lahat ng teachings ng 28 fundamental beliefs gikan daw sa Biblia, galing daw sa Biblia, pero sabi niya kanina hindi daw pumabasa concerning Ellen G. White. Sinungaling! Mga taong ito, mga sinungaling. Mamaya po mga sir, mga mama, magbabasa po ako sa ninyo. Sa komento po ninyo mga sir. Okay, continue natin. Kini siya, gipalig-on lang sa gitawag nato General Conference of Seventh-day Adventist. So ito pala. So ang nagre-reaffirm pala concerning sa 27 or 28 fundamental belief of the Seventh-day Adventist, hindi pala talaga Biblia. So ang nag-declare pala niyan na yan yung paniwalaan yung General Conference po ng Seventh-day Adventist. Hindi po sa Biblia. Sinungaling. Sinungaling itong mga taong ito.
Sinungaling eh. Yan po ba yung paniwalaan natin? Actually, itong mga member ng Seventh-day Adventist, talagang bulag po sila eh. Nagbabasa po ako kagabi ng mga komento po yun, talagang bulag na bulag, hindi po na makita yung katotohanan eh. Eh bakit po? Kasi according sa banal na kasulatan, binubulag po sila sa hari ng sanlibutan ito. Diba? Diyan palang diferensyado na eh. Diyan palang diferensyado na po mga sir, mga ma'am. Ha? Oh, tingnan nyo, 27, 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist. Biblia rin po yung nag-decide. Pagkatapos yun, sa end of his answer, sabi niya, ang nag-decide niyan? Ang General Conference. Ay, talaga! Yung mga taong ito, pagkatapos meron pa mga nagpo-post ng mga members ng Seventh-day Adventist, congratulations sa pagkapanalo ni Pastor Bacalaris. Saan nanalo? Anong punto? Saan na punto doon? Kaya nga po itong program natin, pinamagatan po natin na itong lengthy argumento. Bakit po? Kasi isinuzoom po natin yung argument eh. Isinuzoom po natin para makita po natin yung mga maliliit na mga detalye sa mga argumentong ito. Okay, continue po natin mga sir. Continue natin. So, dili ni gikan sa General Conference, dili gikan sa Seventh-day Adventist, Yun, apan naman. gikan sa balaang kasulatan. Ano ba itong klaseng sagot na ito? Atras abante. Galing daw sa banal ng kasulatan. Pagkatapos hahanapan kung saan mabasa, hindi magkapaglatag ng talata. Diferensyado. Okay, continue. So, gitawag og Seventh-day Adventist tungod kay kining ang magtulunan iya gikan sa Biblia. Tuloy, sino may sabi? Kailan? Kaya nga po yan po yung tanong eh. Sino may sabi? At kailan yan sinabi? Di ba? Sino ang nagsabi at kailan sinabi? Yung mga pinaniniwalaan po ninyo. Wala eh. Tingnan natin yung follow-up ni Father Darwin. Sunod pangutana, pwede na follow-up? Okay. Pwede. Andi sa page 258 sa inyong fundamental belief. Number Kani siya or katong isa? Aning page 28 Kani siya nga libro? Kay lain-lain mo gud siya. Like page. Itong karaan ninyo, bro. Itong karaan ninyo. Page 258. The Bible, the Supreme Standard, Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura, the Bible as its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrine. Okay, dito. Bible alone, basis of all doctrine, at the same time, sola scriptura, fully support daw po sa tinatawag na naniniwala sila na ang Biblia ay makapagbibigay ng sarili po niyang interpretation. Saan po yan sa Biblia? Anong talata po yan sa Biblia? Na itong Biblia ay makapagbibigay ng sarili po niyang interpretation? May sinabi bang Panginoon sa Kristo na, sige, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at magsulat kayo? Hindi po eh. Nagtatagpo ang Panginoon sa Kristo ng tinatawag na mga teachers. Kaya nga po sabi ng Panginoon, turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuturo ko sa inyo o sinugo ko sa inyo. Late na lang po yung nakasulat eh. Sige, ano po yung sagot dito? Hindi Bacalaris. The founders of the church developed fundamental beliefs. So dito. Sinasabi dito, yung mga pundador ng Seventh-day Adventist, sila po yung nag-develop ng 27, 28 na fundamental beliefs. So ibig sabihin po dyan, yung sinasabi ni Mr. Bacalaris na ang Biblia yung nag-decide concerning sa 27 or 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist, nagsisinungaling po siya. Kinokontra po niya mismo yung dokumento po nila. Okay, continue natin. Through the study of the Bible. So ibig sabihin na ito palang members ng Seventh-day Adventist at saka lahat sa mga ng mga pastoy po nila. Resulta pala po to, yung pananampalataya po nila, resulta lang po ito sa pag-study ng Biblia ng mga kasamahan po nila. Wala po nagturo.
Di ba? Kasi wala po nagturo po sa kanila concerning about the interpretation of the Bible, itong tinatawag na teachers of the Bible, wala po eh. So yung paniniwala ng mga Seventh-day Adventist ay galing pala po ito sa pag-study lang ng Bible. Pag-study lang ng Bible, ha? Ay, nalang. Saan po tayo makakabasa sa Biblia na yun, yung pananampalataya ay magsisimula or manggagaling sa ating pag-study sa Biblia? Sige nga po, sige, continue po natin. Okay. Akong pangutan na ani, pwede ba manganla nimo kinsa ning mga founders? So dito, tinutumbok na ni Father Darwin yung origin of the Seventh-day Adventist concerning sa mga establisher ng sektang Seventh-day Adventist. Sige. Uy, nawala ang iyang monitor? Igsoon? Nawala. Nawala yung So nawala yung kay Mr. Bacalares. Mamaya po mga sir, magbabasa po ako. Is mute. Mutanag yun ka. Nandiyan na. Mute imong Okay. Nawala ang audio? Okay, ibalik na ko ang tubag. Nawala ko ng audio. So, ingani, kining giingon diri nga gibasa nimo the founders of the church develop fundamental beliefs through study of the Bible. So, meaning to say, gikan siya balaan nga kasulatan. Admitido. So, ibig sabihin pala, itong mga Seventh-day Adventist, wala pong nagturo po sa kanila concerning sa tamang interpretation sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po? Kasi ilangkin po ni Mr. Bacalares, klarong-klaro po yun, na dahil sabi nila na galing sa Biblia yung paniniwala namin kasi dahil po yan sa pag-study. Yan po ba yung itinuro na banal na kasulatan? Hindi po! Ay, talagang sinungaling itong mga taong ito. Continue natin. Kini manggungod nga founders, nabasa ninyo sa ubang mga libro na Ellen White, na James White, na Joseph Bates. Lamang na sila na paidaghan nga nagbasa sa balaang kasulatan nga ang pagtulunan mauna ang gidala diri sa kahanginan. Hindi po yan yung tanong eh. Ang tanong po, sino po yung mga founders ng Seventh-day Adventist? Ang dami-dami na pong sagot ni Pastor Bacalares. So, pero at least inamin po niya na founders po sila Joseph Bates, Ellen G. White, James White, and Jean Andrews. Inamin po niya, di ba? So, natin, follow up. So, kining the founders of the church, pila man sila kabuok igsoon? Yan. Diri, wala. Magibutang diri. Ay, nalang itong taong ito. Ano po, itong fallacy of, fallacy of silence eh. Alam po niya kung sino-sino po yung mga founders nila eh. Pero ayun, takot po siyang sagutin yung tanong eh. Bakit mo? Kasi malaman po ng tao na itong Seventh-day Adventist hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung point dito eh. Yan po yung punto eh. Yan po yung punto eh. So, ibig sabihin po dyan, yung mga sagot ni Mr. Bacalares, paiwas. Sabi niya, wala naman mong nabasa dito eh. Pero kung ako yung members or defensor ng Seventh-day Adventist, isasabi ko talaga kung sino. Katotohanan, dapat katotohanan lang po. Wag po natin i-evade yung issue or iwasan po natin yung katotohanan. Bakit hindi po siya makapagsabi? Kasi nabibitay na po siya eh. Ang tanong dito, kung sino-sino po ba itong mga founders na ito? Sige po, continue natin yung sagot ni Mr. Bacalares. Wala gibutang diri pila ka buok. So, waka kibaw? So, dili na ko mudugang kay kumiin ko og naitulo, wala man diri. The fallacy of silence. Bakit ba fallacy of silence, mga sir, mga ma'am? Alam po niya kung ilan po yung mga founders nila eh. According din po sa mga dokumento po nila. Alam po nila yan eh. Ellen G. White, one of the founders. So, ibig sabihin, may kasamahan po siya. Ngayon, hindi po sila gagamit po ng kasesan. According din po sa mga dokumento po nila, kasama po ni Ellen G. White si James White.
yung tinatawag na asawa ni Ellen G. White. Sino pa? Joseph Bates, J.N. Andrews, na sinasabi po niyang nag-study ng Biblia. Katapos hindi po niya. So ibig sabihin, dito pa lang talagang atrasado na po yung mga sagot ni Mr. Bacalares eh. Sige. So, kinsa man ning mga waka kaila ning mga founders? Yun. So, base lang sa Dili ka imong libro, wala may pahinumduman. pangalan. Pero mo adto ka sa ubang mga libro sa Seventh-day Adventist na ang pangalan Ellen G. White, na ang pangalan Joseph Bates, na ang pangalan James White. Ayun! Admitido! Admitido! Dito, wala na. Talo na. Talo na. Eh bakit po? Kasi, ayun, sinabi na po niya kung sino po yung founders ng Seventh-day Adventist. Sa binasa daw po niya, wala. Ngayon, sa dulo, sabi niya, sa ibang mga aklat, na sinabi na James White, Ellen G. White, and si Joseph Bates. So, ibig sabihin po dyan, yun, inamin ni Mr. Bacalares na yung Seventh-day Adventist, hindi po yan kay Kristo. Hindi po. Mismo sa bibig na po, mismo sa bibig na po ni Mr. Bacalares na ang Seventh-day Adventist Church, hindi po si Kristo yung founder. O ito, mga Seventh-day Adventist. Siya naman po hindi nyo naintindihan yung sagot ng pastor din nyo. O ito, hindi po ito simpleng ano lang simpleng defensor lang pastor po ito ng Seventh-day Adventist. So dapat sana paniwalaan po ninyo yung pinagsasabi ng pastor na ito. Iwan ko lang kung saan po nila kinuha yung sinasabi po na nanalo po sila. So mamaya, ano po natin, i-continue po natin yung reaction po natin sa argumento po nila Mr. Bacalares at saka ni Father Darwin. Bakit po kasi, mas mabuti po kasi yung iisa-isahin po natin eh. And i-ano ko po ito, i-edit ko po ito pagkatapos i-upload po natin sa ating Facebook page. Kasi ang naka-live lang po ngayon mga sir is ang ating YouTube channels. And after on that, ano ko po ito, i-edit, then pagkatapos i-ano po natin, i-upload po natin sa Facebook page natin. Continuous na po siya. Wala na pong mga tinatawag na mga greetings. And mamayang gabi, same, sa page po tayo magla-live, then pagkatapos i-edit po natin, i-upload po natin dito sa channel po natin. Okay? Sa lahat ng mga nakita ko pong mga argumentador or debaters ng Seventh-day Adventist, si Mr. Bacalares po yung pinakamahina. Sa totoo lang po sa mga observation ko po, ang pinakamahinang argumentador or debater ng Seventh-day Adventist si Pastor Bacalares. Okay? Maniwala kayo sa hindi o tanggapin niyo sa hindi. Ang pinakamahinang debater ng Seventh-day Adventist si Pastor Bacalares. Sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Nawala ta? Father Darwin, nawala. Nawala ko, nawan. Nawala. Nadungog mo muna ko. Nandungog pero ang Okay, sige imong lang. kuan. Friend. Okay na. Una. Okay. Ang pastor, kining Yeah. ang imong gi-mention tulo ka founders si James White, Ellen White, usa tong usa? So dito, yun yung inangkin po ni inangkin po ni Pastor Bacalares na yung SDA kahit hindi po nakasulat sa 27-28 fundamental doctrines ng Seventh-day Adventist, inangkin po niya na yung founders ng Seventh-day Adventist, Ellen G. White, James White, and Joseph Bates. Yan po yung inangkin po niya. Harap-harapan po yan. And syempre, ang ating mga kaibigang itong tinatawag na mga Seventh-day Adventist, dapat, yan po yung tingnan po nila eh. Yung sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Kung hindi, si itong tatlong Amerikano. Meron pang isa doon si Andrews, kung hindi ko John or Joseph Andrews. Yun.
Okay, so ngayon, i-continue po natin. Ito po yung continuation po natin. Kung hindi po kayo nakapanood ng part 1, so nakapost na po yung part 1 mga sir, mga ma'am. And ngayon, yung part 2, mga sir, mga ma'am. Okay, sige, play po natin. Si Joseph, sa tong usap mo? Bates. Joseph Bates. I-repress na ko ha. Ito, inulit ni Pastor Bacalares yung sagot. Okay. Ang akong tubag, walay pangalan gibutang diri. Pero gusto magika na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist. Yes. Which is, na ang pangalan ni Mrs. White, na ang pangalan ni Joseph Bates, na ang pangalan ni James White. Wa ba ma-appeal diri igsoon si Cristo? Ma-founders? Ayun. So, gumamit na po ng technicality dito si Father Darwin Gitgano. So, dito ang question is about the founders of the Seventh-day Adventist. Syempre, hindi naman po ito hindi naman po sasabihin po natin na ang Seventh-day Adventist angkinin po nila na sila po'y huwad na sekta. So, angkinin po nila na ang kanilang katuruan, ang kanilang sekta ay kay Kristo. So ngayon, parang pinapasok lang po ni Father Darwin yung argumento ni Mr. Bacalares na concerning sa founder. So inangkin po ni Mr. Bacalares na itong si Joseph Bates, Ellen G. White, and James White, ito po yung founders ng Seventh-day Adventist. So gumamit na po ng teknikalidad si Father Darwin. Kasali ba dyan yung pangalan ng Panginoong Jesucristo? Panoorin po natin at pakinggan po natin yung sagot ni Mr. Bacalares. Okay. Ang word nga founder manggod, dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day Adventist, sa Roman Catholic Church. Dito na. Dito na yung founder na nakakaplag. ito na. Sige. Na community ka o founder, lahi ang inyong understanding sa word ng founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Actually, nakakahiya po itong klaseng interpretation ni Pastor Chris Bacalares eh. Actually, siyempre meron po mga teacher or doctor of literature or doctor of letters o kung baga or doctor of English grammar kung baga doctor of literature na tinatawag na na alam po nila yung basic functions ng tinatawag na noun, verb, adjective, pronoun, yon. Alam po nila. Nasa elementary po yan. Elementary, high school, nandyan na yan. So dito, gina-justify ni Mr. Bacalares na iba daw yung interpretation ng mga Katoliko at Seventh-day Adventist concerning the word founder. Ano po yung explanation po niya dito? Sige po, i-continue na lang po natin, ha? Unya, inyong i-drive dito sa Matthew 16-18, nga diin, wala man ang word ng founder. Tinatawag po itong fallacy of silence and also tinatawag na rhetorical fallacy. Bakit po? Kahit hindi po nakasulat letra por letra yung word na founder sa St. Matthew chapter 16 verse 18, but the essence and meaning of the word founder, na ibig sabihin establisher, origin, yan. Nandyan po sa nandyan po St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Thou art Peter, I will build my church." The word build, I will build. Ibig sabihin, the act of building. Yon. So ang tao, ang isang person or ang noun na merong action of building, o meron po siyang act of building, so ang tawag po sa kanya, establisher, builder, or founder. Yan po, mga sir, mga ma'am. Yan. So ngayon, sabi niya, ay wala naman pong mabasa po dyan eh. So ibig sabihin, si Mr. Bacalares, nagbabasa ng mga salita sa banal na kasulatan na hindi po gumagamit ng tamang comprehension grammatically. Yan po mga sir. Okay, continue po natin mga sir, continue natin. Nga build na may tuwa dito. So kibali, kung mag-isgot og founder, kami mo'y magubad, ana nga
definition. Ganun po ba? So, ibig sabihin, meron na pong sariling rules of grammar itong Seventh-day Adventist. Yan po ba yung ano? Yan po ba yung itinuro ng itong tinatawag na ang mga Adventist colleges? Gumagawa na po sila ng sarili po nilang rules sa grammar. Ay, nalang. Ano pa? So, gumagawa ng sariling rules sa grammar itong mga taong ito. Sige, continue natin. So, sabi niya, yung pagkakaintindi nyo, iba sa amin. Iba daw sa atin, ha? Kasi iba daw yung pagkakaintindi nila sa word na I will build or the term founder sa interpretation ng Katoliko at interpretation po nila. Tuwan ko lang kung ako sa totoo lang po, ha. Nahihiya po ako kung ako yung member ng Seventh-day Adventist. Mahihiya po ako kung ganito po yung argumento ng aking pastor. Bakit po? Kasi nag-aaral po tayo Alam po natin yung basic rules of grammar at saka yung tinatawag na mga functions ng mga words sa isang sentence. Basic po yan Merong verb, merong tinatawag na noun, merong adjective. Basic rules po yan pag meron po kasing sentence, meron po siyang standard function. So dito, ang pinagdidiskusyonan po nila, yung ang argumento na pinagdidiskusyonan po nila, concerning the word founder. Kasi iba daw yung interpretation ng Katoliko at sa kanila. Kasi sabi niya, na ang interpretation daw po ng Katoliko, founder, ibig sabihin builder, originator. Tama naman po. Yan po kasi nakasulat sa mga dictionary. Sa kanya, iba. Nagbabasa din po ng dictionary. Okay, sige, po natin, i-continue po natin, ha? I-continue natin yung kanyang argumento. Dili ang nangutana. Wala akong tubag igsuong gitgano. Kung sa manday na definition sa founder, igsuon. Dagan mag-definition sa founder. Nagadepende siya sa context. Kay Nagadepende sa context. Ano ba ito? Talagang natatawa po ako sa argumento ni Mr. Bacalares Sige po, mga word na daghan og meaning. Just like for example, watch. Na-watch nga noun, na-say watch nga verb. So kung mangyong ka-founder, nagdepende. Ang layo-layo na ng explanation niya, ni Mr. Bacalares. Ang tanong is ano yung definition ng the word founder? Depende. Sige, dapat tumbukin na po niya Sige. Sa context. So, this nga area, ako moingon, dili. Nawa na po siya, ison. Nawala na naman si Mr. Bacalares. Nawa si Pastor. Nawala ang connection ni Pastor. Pastor, nawala ka? Pastor. Sige. Ang audio niya, nawala? Nawala. Nawala daw yung nandyan na. Sige, wala ang signal. Sige. Sorry. So, unsa may... Sige, go. Mo palok na ko, Pastor? Paliw. Unsa may exactly saya sa founder? Ito. Base sa inyong mga... Pinatranslate na po ni Father Darwin si Pastor Bacalares concerning the word founder. Bakit po? Kasi iba yung presentation po niya sa definition Definition yung hinihingi pero ang ginagawa ni Mr. Bacalares, hindi po niya maibigay yung exact definition, ang ginagawa po niya comparison. Hindi po yung tanong So dito pa lang, kung sa puntos po ito, hindi po nakapuntos si Mr. Bacalares dito. Bakit po? Kasi unresponsive Okay, continue natin. Okay. Nagamit mo yung dictionary. Ayun, di ba? Di ba itong si Mr. Bacalares nung last na naghahamon po siya. Sabi niya walang referensya. Biblia lang. Di ba? Yan po yung sinasabi ni Mr. Bacalares Huwag tayong gumamit ng referensya. Walang rules. Ngayon gumamit ng referensya. Nag-o-object pa. Ay na lang, sabi ninyo, walang rules. Ngayon, anong ginagawa ninyo? Parang kinakain ninyo ang sarili ninyong sarili po ninyong suka. Diba?
Ay, sige, continue natin. Pero kung tugatang pa nimo, wala ro ba tayo reference, ako basahon. Okay, problema. Basta Hmm. igsoon. Okay, ako basahon. Sige. So, babasahin po niya. So, kinuha pa po ni Mr. Bacalares Akong yung gigamit. Ang dictionary. gitawag nga English Visayan Dictionary. Sige daw. Mo ni siya, nakita man ninyo. Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sige. Ano raw? Sabi Ano raw siya, yung ang nakabutang diri, kajat. Sige daw. Tingnan natin. Okay. Founder. Tara, Sige. founder, Hmm. taga-kaplag, magkakaplag. Actually, hindi po eh. Ay, nanlilin lang itong pastoy na ito. Founder nakalagay daw pagkatapos nakakaplag. Yung term na founder, hindi po yan verb. Noun po yan. Ay, nalang siguro ang binasa po niya, the word found. Yung the word found, meron po kasing yung sinabi po niya, tama po yun, na meron pong mga meanings. Meron pong noun, meron pong verb, meron pong adjective, depende sa pagkagamit. Pero yung binasa po niya, hindi po founder eh. Found yung nakalagay. Bakit po kasi, ganyan na ba talaga ka sira ang utak ng nagsulat ng dictionary na ginagamit niyo, Pastor Bacalares? Ha? Na yung... ano ba yan? Possible na ang inilagay dyan, found. Yes, naniniwala ako. Bakit po kasi ang past tense ng found, found. Pero hindi po pwede na ang noun po niya gagamitin po founder. No! Wrong po. Ang noun ng tinatawag na find and found, ang noun po niya finder. Finder po. So kung gagamitin po ninyo na yung aklat ninyo na tinatawag na the 27 or 28 fundamental doctrines na nakasulat sa mga aklat po ninyo, nasasabihin po yung founder si Ellen G. White, nakakaplag, ay hindi po yun pwede. Bakit po? Kasi pag sinasabing verb po kasi dapat meron pong receiver. Meron pong tinatawag na receiver sa action na ginawa ng isang noun. Ang sinabi ng aklat nila, what people need to know, actually, na-present din po ito ni Father Darwin eh. Ito po page ano natin ito yung Gift of Prophecy. Yung ginamit ito ni Father Darwin eh. Ito po, babasahin ko po mga sir Ito po. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. Saan dito ang receiver? Kung verb ang ginagamit dito, na itong founder dito, verb po siya. Sino ang receiver? Ano ang receiver? Kaya nga gumamit po ng one of the. Ibig sabihin po dyan, particular. Particular noun na binabanggit na nag-identify sa function ng noun na sinabi ng kanilang aklat. Ay, nalang. Ano ba yan? Mga member ng Seventh-day Adventist, yan po ba ang pag-iisip ng nalang. Sige, continue na lang po natin talaga. Natatawa po ako at naaawa eh. Sige, continue natin. Nasa in English nga to establish. Example. Another meaning po niya. Another meaning po niya sa word found, hindi po founder. Di ba? Kumuha na naman po ng ng aklat. Kini. Sige. Merriam-Webster Dictionary. Ano ba yun? Anong edition yan? So, katong sulti na kong taga-kaplag na diri. Sige daw. Nasa diri ang word nga established. So, gusto po niyang
bigyan ng dalawang meaning yung word na founder. Nakaka-plug and establisher. Ano ba yan? Ay, na lang. Sige, continue natin. Sige. Founder? One that founds. Yan. So nakaka-plug. One that founds. Hindi po. Yung pounds po dyan, act of establishing po yan, act of building. Ay, ano ba ito? Actually, swerte lang po siya na pari po yung kaharap po niya. Bakit po? Kasi yun po niya. Yun po yung tinatawag na yun. Diba? Actually, ay talagang ako sa totoo lang po, naaawa po ako eh. Sa argumento ni Mr. Bacalares dito, naaawa po ako kay Mr. Bacalares. Insulto po ito sa mga Seventh-day Adventist na mayroong pinag-aralan eh. Insulto po ito sa mga Seventh-day Adventist na tinatawag na graduated from the Adventist colleges. Bakit po? Kasi basic po yan eh. Basic po yung grammar eh. Yung English grammar, basic po yan. Even nga yung tinatawag na Tagalog. Si Mr. Pastoy Ugok, pasok ka po, Pastoy Ugok. Sige po, papasukin po natin ito. Kasi pag tayo po yung papasok po sa kanya, bibigyan po niya tayo ng number na patatawagin po yung personal. Si Pastoy Ugok, ito na po, nandyan na po yung link, i-click lang po ninyo, pasok po kayo. Okay, sige po. Okay, sige. Wala po ito eh. Sige, continue natin. Establish. Ano raw? Sige, sunod na pinaga ko na kung Exxon. Gamitin mo ang Webster Dictionary. The one that founds. Found is verb. It is a present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, amo na Ayun. Gilektura ng basic English. Basic grammar. Sige po, sige. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is found. Ang iyang found gapon. Ang iyang noun is finder. Yeah. So, dapat gamiton pastor, dili founder, kundi finder. Dili ba? So ibig sabihin pala dito, itong aklat po nila, mga sir, mga ma'am, itong sa page 224. Basahin po natin ha. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the finders. Dapat hindi founder. Finders. Diba? Dapat hindi po founder yung nakalagay, dapat finder. Kung ganyan po yung interpretation, one of the finders of the Seventh-day Adventist. So ibig sabihin, isa po ito sa nakahanap sa Seventh-day Adventist. So kung ganyan po yung tinatawag na pag-iisip, so ibig sabihin before ang 1863, nandyan na po yung Seventh-day Adventist. Sino ang nagturo sa kanila na nandyan yung Seventh-day Adventist before ang 1863? Di ba? Wala na eh. Talagang nakakahiya po. Sige, continue natin. Sa imong presentation, imo. Hindi po. Facts mong pinag-uusapan dyan. Facts po yung pinag-uusapan mo, imo wrong. Kaya nga merong dialogo eh. Kaya nga meron pong tinatawag na, actually informal debate po ito eh. Informal na argumentation or discussion para ipapalabas po yung katotohanan. Kaya nga eh. So ngayon, kaya nga nagpo-provide ng tamang mga definitions, tamang mga libro para ipalabas yung katotohanan. Hindi po pwedeng sasabihin na, ikaw, ngayong pag-iisip mo, re-respetuhin. Hindi po. Kasi itong tinatawag na itong debate po kasi is a way of limiting the truth.
Isa po ito sa pamamaraan na ipapahayag at ipapalabas po yung katotohanan. So kung ganyan po yung pag-iisip ni Pastor Bacalares, so ibig sabihin, yung ginagawa po niya, yung pagharap po niya sa pari po natin, parang sinasabi po niya na itong diskusyon na ito, parang battle of opinions lang. No! Mali! Mali po yan. Mali po yan. Sige po, continue natin. Pero ang word magud nga founder, gikan sa word nga found. Ito ha, parang ano na po eh. Actually, kung totoo talaga, na yung binasa po niyang dictionary, founder po yung nakalagay pagkatapos nakakaplag, dapat binasa po niya ulit. Dapat i-insist po niya. Eh bakit hindi po niya i-insist? Bakit? Kasi yung nakalagay doon sa dictionary, binasa po niya, hindi po founder, kundi hindi, found lang. Ng past tense ng find. Hindi po noun. Actually, meron po tayong mga teachers dito eh. Meron po tayong mga principals na nanonood po sa programa po natin. Di ba mga sir, mga ma'am? O meron din po tayong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist na yung teacher po ng grammar. Oh, wag na po tayo maghanap pa ng doctor of letters or ano pa. Wag na po maghanap. Doon lang po tayo sa Doon lang po tayo sa tinatawag na basic presentations or interpretations ng English grammar. Wala eh. So ibig sabihin, palpak po yung paggamit po niya sa tinatawag na dictionary na sabi niya, ito, founder. Hindi found yung nakalagay doon, hindi founder. Yan, continue po natin. Ang present tense, find. Yan. Busa wala masayop ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder ingon siya diri kay ako mo sa pagbalik kay aron ma-accurate ang atong tubag diri sa kahanginan. Actually, kung yan po yung nakalagay sa dictionary na yan, yung dictionary na yan, mali. Mali po. Ha? Mali po. Mali po. Yung kanyang tinatawag na dictionary na bitbit, kung meron pong founder pagkatapos yung ming nakakaplag, ay maling-mali. Dapat i-recall po yan eh. Kung yan po yung nakalagay, bakit po? Kasi hindi po pwedeng mangyayari na ang meaning ng founder na noun, ang meaning po niya, verb. No! Mali! Nakakaplag. Ano ba yan? Ay, nalang. Sige. Continue natin. Taga-kaplag, magkakaplag. So tama ang akong explanation nga ang word nga founder gikan sa past tense nga found nga ang present tense ana find, meaning nakakaplag. Actually, hindi po problema po dyan yung find, found. Hindi po yung problema eh. Bakit po? Kasi the word find, found, verb po yan eh. Action word po yan eh. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung noun. The word founder. That refers to a person na meron po siyang action to build, to establish, or siya po yung originator. Yan po eh. Pero wala. Actually, talaga. Naawa po ako sa tinatawag na explanation ni Pastor Bacalares. O sige, last point po natin. Last point. Magbabasa po ako sa mga comments po ninyo. Ang founder. Diri, nabasa na ako. Or may disestablish. Actually, duda po ako sa duda po ako sa dokumentong ginamit eh. Pindi lang sa paggamit sa sentence. Okay, so dito siguro baka hindi na po nakita po ni Father Darwin na wala na pong capacity to answer the question. Si Mr. Bacalares concerning the grammatical functions ng word na found, find, and also the founder or establisher. Kasi parang tawa po ako dito. Merong teacher dito. Kine-question na si Mr. Bacalares.
Ay, nalang Ginoo ko. Actually, ang paniniwala ko na yung binasa po niya hindi po word na founder eh. Ang binasa po niya yung word na found. Yan, tama naman po 'yon. Kasi ang word po kasi na found, marami po siyang meaning. And kung ang present tense po niya find, past tense po niya found, pero hindi po pwede na ang noun po ng tinatawag na find or found na action word or verb, gagawin po niyang founder. No! Mali! Finder ang noun po dyan, hindi po founder. Ano ba yan? Ito bang pinagmamalaki ng mga Seventh-day Adventist? Ayun. Wala na eh. Sige, last point. Pwede ang kahulugan nakakaplag, depende sa sentence. Actually, dito po kasi, sige, granting without admitting, depende sa pagkagamit. Pero dito po kasi, kung titingnan po natin, sa aklat po nila, page 224, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. Nakakaplag? Ay, mali yung presentation ng aklat po nila. Bakit po? Kasi ang word dito na founder po dito, tumutukoy po kay Ellen G. White na meron po siyang act of establishing. Di ba? Hindi po act of yung nakakaplag. Nakakaplag. Pagkayabag.